A Kangaroo Fern production. Pero for me, habang nag edit ako, gusto kong magbigay ng message sa mga international student na andito ka na, nasimulan mo na, maraming tao o maraming ibang taong nangangarap na makarating kung nasaan ka ngayon. Oo, maraming problema, marami tayong pagdadaanan, pero meron pang mas malaking problema na yung ibang tao nararanasan yan. Ang kailangan mo lang gawin ngayon, now, is kung paano mo iso-survive yan. Nagawa mo na noon bago ka makapunta dito, nagawa mo na makapunta dito sa Australia. Imagine how much money yung ginastos ng mga student dito. Sayang. And maraming pamilya ang umaasa sa mga estudyante. Kahit estudyante pa lang, nagpapadala pa rin sila sa Pilipinas. And para din po sa mga future or aspiring student, yung ginagawa ko kasi majority naman nakikita ko pong content creator, ang pinapakita nila yung mga magaganda. Kaya pagdating ng mga student dito, naiisip nila, hala, nag-uugas lang naman ako ng plato, naglilinis lang naman ako, susuko na ako, iiyak na ako. Naranasan ko rin po yun pero pag-iisipin ko, sayang yung mga pinaghirapan ko, sayang yung nasimulan. Tsaka ano na lang sasabihin sa akin ng mga tao sa Pilipinas? Umalis ako sa service kasi malaki po ang impact yung pag-alis ng service Although, honorable mention naman po. Kamusta? Good morning po, mabuti naman. Kumusta po? Yasi, unang question ko is, your path mo from Philippine Air Force to professional kitchen sa Australia, parang ang laki ng shift. Pwede mo ba kaming i-take back doon sa moment na una mong realize na cooking pala yung pag yung calling mo? Well, actually, to be honest po, yung bachelor's ko po is International Hospitality Management. And then, after ko pong graduate, nag-work din po ako sa hospitality. Pero more on, ang specialization ko po is Hotel and Restaurant Administration. And then, I work in a hotel. After that, nag-transition po yung job ko sa Office of the President, but under Food and Beverage Committee during ASEAN Summit last 2017 po yung ginanap doon. And then, nung nag-work po ako sa ASEAN, ang dami ko pong nakatrabahong military, police, and then one of the colleagues there, sinabi sa akin na, alam mo may potential ka to do military. And then, I said, why not? I-try ko naman. And then, trinay ko po. Pero wala po talaga ako idea about military that time. So, ang goal ko po, since nag-bachelor's ako, ang goal ko talaga is mag-officer. Pero ang napasok ko po is enlisted personnel. Along the way, during my 5 years of service, wino-workout ko pong maging officer. However, parang hindi po siya talaga para sa akin. Kahit nag-exam na po ako, trinay ko na, nag-masters pa po ako ng public management sa UP, OU for I think one sem, pero hindi ko po talaga siya feel And then, nung time po na nag-i-school ako sa UP-OU, parang I'm looking for something more. And then yung job ko po is more in office work, secretary ng National Defense that time. Hindi ko feel yung office work. And sabi ko, if hindi talaga ako mag-officer, why not i-pursue yung nasimulan ko since I like hospitality industry. And that's the time, nag-research po ako on paano makapunta sa abroad, either Canada or Australia. Pero napili ko po yung Australia based sa research ko, which is maganda po talaga for me. So yun po, nag-aral po ako ng commercial cookery. Until now, nag-aaral pa po ako pero last term ko na, graduate na po ako this April. And naging chef po ako recently lang, last year, September.
So, yun po. So, yung military service mo kasi sobrang, more on discipline and structure, 'di ba? Yes po. Paano nag-influence yung unexpected background mo na yan sa approach mo sa culinary work mo? Um, Recently po, nag-uusap kami ng boss ko regarding that. Napapansin niyo po na parang I am matured enough. I know how to handle emotions, like how to hide it, especially kapag ka fast-paced talaga, yung maraming docket. And nag-contemplate ako paano ko ba talaga na-apply yun sa kitchen, yung how to control emotions and yung i-apply ko yung comply before complain. Na going back po dun sa military, nag-training po kasi talaga ako ng military. Rigid training, 4 months. Dun po na-instill sa akin kung paano sumunod sa nakakataas. Pero if ia-apply ko siya sa kitchen, ganun din po eh. May brigade din po sa kitchen na dapat sundin. And ang pinaka-importante talaga is comply before complain or else talagang magkakaroon ng problem sa kitchen just like in military po. Sobrang nakatulong po yung 4 months to 9 months kasi yung training ko po sa military is during COVID. So, na-lockdown po kami inside military. Military camp sa Lipa. Ayun po. Okay, yeah. Ako hanggang ROTC lang ako, eh, sa Pinas. Hindi So, ko yun rin lang po in-expect. nakayanan ko na yeah, natapos ko yung ROTC, that's it. I'm enough. So, yung aside from being a chef, being an international student, kasi napansin ko rin, eh, nagiging content creator ka na rin, yung Chasing Life with Yasi. Ano yung Yes something po. being an international student na gusto mong i-capture na karamihan ng tao na hindi hindi ka kilala o hindi ka nakita about it? Before po, nung pumunta ako dito sa Australia, inisip ko na po mag-content creation. However, I don't want to show my private life sa mga tao sa Philippines. I just want them to be, to guess ano yung nangyari kay Jasmine. Pero recently kasi po, marami akong classmates, friends na patapos na kami pero naano silang sumuko. Yung napapaisip sila na, what's next? After naming mag-aral, ano na mangyayari sa sa'min? Either mag-a-apply kami ng graduate visa or uuwi kami. Eh, bago po kayo maka-apply ng graduate visa, especially now, marami na pong requirements. Money, especially money, IELTS, JRP program, yung kailangan pong i-prepare para talaga maging PR ka in the future or ma-assess yung skills mo. And then, dun po ako na-motivate na sabi ko, parang talagang napapanahon na gumawa na ako ng content creation since meron naman po akong skills sa editing. And during nag-edit po ako ng A Day in My Life, parang nung ginagawa ko po yun, sabi ko parang ang boring kung ipapakita ko lang yung buhay ko. Why not ikwento ko yung journey ko dito? Pero ita-try ko muna while doing script. And then while reading my script, naiiyak na po ako. Parang napapaisip ako na ang inspiring pala talaga ng story ko. And along the way, habang nire-write ko po yung story ko, meron akong friend na tumawag sa akin asking for advice, what to do. And then yun, na-apply ko po sa kanya. Sabi ko, parang ito talaga dapat ko siyang gawin. Parang hindi ko po siya nakikita na parang ano, eh, kasi puwede mo din siyang gawing side hustle. Pero for me, habang nag-e-edit ako, gusto kong magbigay ng message sa mga international student na andito ka na, nasimulan mo na, maraming tao o maraming ibang taong nangangarap na makarating kung nasaan ka ngayon. Oo, maraming problema, marami tayong pagdadaanan, pero meron pang mas malaking problema na yung ibang tao nararanasan yan. Ang kailangan mo lang gawin ngayon, now, is kung paano mo iso-survive yan. Nagawa mo na noon eh, bago ka makapunta dito, nagawa mo na makapunta dito sa Australia. Imagine how much money yung ginastos ng mga student dito. Sayang. And
maraming pamilya ang umaasa sa mga estudyante. Kahit estudyante pa lang, nagpapadala pa rin sila sa Pilipinas. And para din po sa mga future or aspiring student, yung ginagawa ko kasi majority naman nakikita ko pong content creator, ang pinapakita nila yung mga magaganda. Kaya pagdating ng mga student dito, naiisip nila, hala, nag-uugas lang naman ako ng plato, naglilinis lang naman ako, susuko na ako, iiyak na ako. Naranasan ko rin po yun eh. Pero pag-iisipin ko, sayang yung mga pinaghirapan ko, sayang yung nasimulan. Tsaka ano na lang sasabihin sa akin ng mga tao sa Pilipinas. Umalis ako sa service kasi malaki po ang impact yung pag-alis ng service eh. Although honorable mention naman po. Next question ko, Yasi, is that paano mo na navigate yung mga invisible boundaries between being yourself at pag-adapt mo sa Australian culture, lalo na as a professional chef, siyempre dito sa restaurant sa restaurant. I think along the way po, kasi nag-start ako as kitchen hand. Ever since nakita ko na po yung kitchen world, kung paano siya tumakbo. Aside from that, naging front of food and beverage attendant din po ako. So, pagpatak ko sa Australia, nakita ko na po, na-envision ko na po yung pwedeng mga mangyari. And yung mga boundaries ko po sa sarili ko is parang nakatulong talaga yung military po before. Kasi parang that time pa lang handa na akong harapin lahat ng problema. When it comes naman po sa culture shock, hindi po ako masyadong na culture shock kasi I think personally po, flexible po ako to adapt to any environment. Even though sinasabi nila na mahirap. I think ang pinakamahirap lang po for us as a student is yung how to budget money, where to get money, and juggling work and study, doing assessments. Kasi na-experience ko rin pong magtrabaho 2 jobs during school break since we have restrictions hours po. Nagtatrabaho po ako 8 to 4 and then 5 to 10 p.m. And then yung travel time is 1 hour going home, so nakakauwi na po ako 12. Dun, na-test din po ako that time kung paano ko siya talaga gawin. Pero doon ko po nasabi sa sarili ko na hindi ko pala siya talaga kaya, unlike yung other student, kaya nila. Parang nakaka-drain po. Pero even though, yung quality ko nung nakuha ko sa military, na-apply ko pa rin siya kasi resilient po ako eh. So, noon pa lang, parang handa na po ako. Nag-research kasi po ako eh. Unlike yung ibang student, hindi po kasi sila nagre-research before sila pumunta dito. Kaya hindi po nila nakikita or na-envision kung ano yung mga pwedeng mangyari. So, kapag tiningnan mo yung sarili mo nung umalis ka sa Pinas as being a military Philippine Air Force, ano yung say so present version mo ngayon as Yasi tungkol kung saan ka ngayon? Sino ka ngayon? Mm-hmm. Sinasabi po nila na mahirap alisin before sa military. Sinasabi nila na mahirap alisin yung pagiging civilian turning to military. Ngayon naman po, totoo yun, mahirap kasi you have to undergo training. Pero yung pagiging military to civilian again, for me po is madali lang siya. Pero yung nakikita ko po sa sarili ko ngayon na masasabi kong ako na to is ready, yung sarili ko po is ready sa kahit anong maranasan ko regardless. Kasi actually po dumaan din ako sa depression habang nandito ako eh. Pero every time na malulungkot po ako, iisipin ko lang kung saan ako nagsimula, kung bakit ako nandito, at bakit ko to ginagawa. Yung palagi ko lang pong nire-remind yung sarili ko. So, paano nagbago yung relationship mo, Yasi, with food throughout your journey from the Philippines to Australia? Ay, magandang question po yan. Actually, before,
iniisip ko po na may specific food ang Australian, specific cuisine. However, parang basic, di ko po sinasabing basic, pero yung passion and yung love ko po sa food, nag-start pa siya even before kasi I love food. I love to eat, of course, we're Filipino. Pero nung nandito po ako, na-broaden yung mind and na-broaden yung mga experience ko po sa culinary. Kasi ang dami pong cuisine dito, Italian. Especially yung mga Asian cuisine. And now, nasa Italian cuisine po ako. Doon ko po na-compare na each and every country, meron pala talaga siyang food, specific food na tatatak na ito yung sa Pilipinas, ito yung sa Australia, ito yung sa Italy. Parang ang notion nga po sa atin, o adobo, o sinigang. Yun po yung tawag sa amin. Nagluto ka ba ng adobo today? Yun po, parang mas minahal ko po yung pagkain and mas na-appreciate ko po. Dati hindi ako kumakain ng gulay eh. Kumakain po ako pero hindi ako fan. However, nung nag-i-start na po akong magluto, doon ko po minahal yung gulay na parang ang sarap pala talaga ng mga gulay. Marami ka pa palang pwedeng experiment sa mga cuisine na pwede mong lutuin. And nakakatuwa po kasi matututo ka talaga ng iba't ibang cuisine. Lalo na kapag may passion ka sa food. Yung once na matikpan mo, paano kaya to gawin? Paano kaya to lutuin? I think isa po yun sa quality ng isang chef na kapag may natikman sila, aalamin talaga nila kung paano nila ginagawa yung isang pagkain. Opo. Actually, recent po meron kaming vlog ng classmate ko about struggles and success. Pinag-uusapan po namin dito yung mga tips, mga pinagdaanan namin, and yung mga pwede namin i-advise sa future or aspiring student. Ang pinaka main point po namin doon is mag-research, mag-ipon. Kasi yung research po, gaya ng sinabi ko, kasi pag nakita mo yung idea na makakapag-abroad ako pag nag-student ako, gaganda yung buhay ko. Hindi agad gano'n eh. Kasi marami pa kayong pagdadaanan. Yung parang may mga level po yan ng excitement, parang naka-approve na ako sa visa, nakarating na ako ng Australia, pero pagdating mo dito, dun pa lang magsisimula lahat. So, research, manood ng mga podcast, vlogs, magbasa, makarelate sa mga international students na nandito. And ano yung may mga pathway courses para talagang meron kang future kung balak mong magstay dito sa Australia. Second is mag-ipon. Kasi po, ang pinaka-problem ng mga student is money talaga. So, since ngayon po, ang restriction nila for bago ka makarating dito is proof of funds, which is 24,000 Australian dollars per year. Even though hindi mo need ng ganong exact money, kailangan mo pa rin ng pocket money around, let's say, 3 months just to survive kasi marami kang expenses pagdating dito and hindi mo alam yung pwedeng mangyari. Kasi ang iba ang ginagawa po is pagdating ko dito makakahanap ako ng trabaho, magkakaroon ako ng pera, mababayaran ko naman yung tuition ko at makakapagpadala ako ng pamilya. Hindi po ganun. Ang mangyayari is paycheck to paycheck yung mangyayari. Minsan negative, minsan mararanasan mong mangutang sa iba mong classmate kasi wala ka ng pambili ng pagkain or hindi pa natatapos yung days bago magsahudan, wala ka ng pera. So, advice ko po is mag-ipon 3 months ng living mo dito sa Australia. And third is ihanda talaga yung sarili. Kung mahina yung loob mo at gusto mo talagang makarating, tibayan lang yung loob. Gaya po ng sinasabi namin ng mga kaklase ko, dapat tibayan lang yung loob. At laging bumalik sa thinking na bakit ka nagsimula, bakit ka pumunta dito. Meron po akong Facebook page as well. Same name po is Chasing Life with Yasi. Nag-entertain din po ako ng question doon. As well as sa YouTube, meron pong mga nagko-comment sa akin kung
paano ba. Actually po, recently, nung pinost ko po yung military to chef, ang dami pong nagtatanong sa akin, hiring pa ba kayo? Actually, hiring po kami eh. However, parang ang pinagdaanan ko po is napakahirap. So, dinadirect ko rin po sila dun sa restaurant namin. Pero, hindi ko na po siya mahawakan na talagang i-refer kasi 'di ba uso naman po dito. However, binibigay ko na lang po yung email and then let's see kung kaya talaga nila kasi opo, pwede kang tumulong pero hindi mo alam yung capacity ng isang tao eh kung kaya ba talaga nilang i-handle yung isang trabaho. So yun po, pwede po silang mag-message sa akin. Open naman po ako to communications and also post din po ako ng vlog kung paano makarating dito sa Australia sa mga aspiring students, yung right way. Nag-tap po ako sa agency ko before para makapagbigay ng proper information na marireceive ng mga pwedeng manood ng vlogs ko.